Mga bes, heto na ang programang swag na swag sa mga millennials at feeling millennials. Kaya kung kayo ay may FOMO o fear of missing out, wag nang magpahuli. Samahan ang buong tropa at alamin kung ano ang in. DZXL. Anong latest? DZXL, anong latest? Dito lang yan sa DZXL 558 Radyo Trabaho. Anong latest? DZXL, anong latest? DZXL. Anong latest? Hello, hello. Isang Christmas sayang Sabado ng hapon mga kasama at lalo na sa mga nakatutok sa atin sa Radyo Online. Ngayon ay December 16, 2023. Nandito na naman kami inyong mga katropa sa radyo na maghahatid ng mga latest trend online. Kaya i-tune in na mga radyo, Facebook, YouTube at TikTok para sa mga kwentong may aral, kwentong entertaining, samahan na rin ng good vibes at kwentong latest. Siyempre kasama pa rin ang inyong mga tropa. Ako si Chanel. Ako si Samuel. At ako naman si Niel para sa DZXL Anong Latest? Uy, 9 days pa na lang. Ay, we. Malapit na, diba? Talagang 9 days na lang. Ang galing. Kumusta naman ang paghahanda para sa Pasko? Ayan, grabe na ang traffic, no? Ay, yun yung pinaghandaan mo. Ay, ngayon kasi weekend, payday, diba? So, talagang, talagang ngayon dagsaan ng mga tao sa malls. Pero na ba kayo? Nakapag-shopping na kayo ng mga pangregalo? Ako pakonti-konti pa lang. Pakonti-konti. Pero nakabili ka na dahil bukas na yung... Ay, ngayong araw na yung Christmas party mamaya. Oo, mamaya. Oo. Pero kumusta naman sa bahay niyo, sa family? Ano na yung mga paghahanda? Ayan, para sa Noche Buena. Nakita ko nag-story kayo na malingki kayo ng Ng ano? Yung mga bulto-bultong karne. Nakita ko sa ka na malengke sa SNR. Wow! Wow! Ayun nga, pakunti-kunti. Yan. Dahil ilang araw pa, 9 days pa, no? Oo, pero yun nga, sa nalalapit na Pasko na to, dapat maging maingat pa rin tayo, ha? Dahil hindi naman nawawala ang mga... lalo na pag maraming tao, maraming nandurukot, may mga mandurukot sa'yo sa mga yan. Ingat-ingat tayo. Lalo na ngayon sa Kamanava area kasi December 16 gaganapin yung parada ng MMFF. Diba usually sa Quezon City ito ginagawa. Ngayon first time sa Kamanava. So sobrang residential yung area. Traffic. 'Di ba? Traffic nga ng ordinaryong araw, what more pa kung may parada. Yung mga pelikula magpaparade sila, yung mga float nila ipaparada doon para i-promote. Ayun. So maraming saradong kalsada sa Kamanava area. Syempre yung monumento diyan sarado. Kaya expect natin na traffic at magbaon ng mahabang pasensya yung mga commuter natin ngayon diyan. Bas-bawasan na mainit ang ulo dahil ang init ng ulo ay nagsasani ng gulo. Ayan. Pero ito nga, para mabawasan yung init ng ulo nila, meron tayong bibigay ngayon. Uy, ano yan? Diba? Hindi lang nung mga nakaraang Sabado, meron pa rin hanggang ngayon. Ibigay mo na yan doon. Ito nga mga kasama, para sa ating 1, 2, 3, tanong! Ayan mga kasama, ito po yung tanong of the day natin.
Ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Wow. Ayan. Diba? So, syempre, kapag sinagot mo yung question na yan, meron kang mapapanalunan. Tama. Ano yan? Ayun, may mananalo ng 2 Noche Buena Ayun. package. Gusto ko yan talaga. At hindi lang Noche Buena package. Hindi lang. Ay, may mananalo rin ng 10,000. Wow! Pipili kami ng 2 magbibigay sa amin ng 1,000. Oo. Yung may magbibigay dyan. Oo. Hindi. Mananalo rin sila ng 2,500. Tatlo na, no? Tatlo na. Tatlong mananalo ng 500 pesos. Ayan. Ayun. Kaya mga kasama, sagutin ang aming tanong of the day at mag-comment lang sa aming Facebook live ngayon. So, syempre, dapat meron tayong sharer badge. Oo, Para huwag kakalimutan. So, bukod sa maganda dapat yung sagot mo doon sa tanong, dapat merong Sharer badge. At saka huwag natin kalimutan si Louie Basco. Hello, Louie Basco. Si Louie Happy Bas- watching sa'yo. Oo, si Louie Basco ay naghahanap ng girlfriend pa rin, ha? Dapat dito pinapamute kita. Kaya, Oo, Louie Basco, baka naman kahit tag-iisang milk tea lang kami dito. oo, okay na yun. Ayan, ulitin mo ulit yung tanong Ayan natin. mga kasama, no, ulitin na ulit natin yung tanong of the day natin. Ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Ayan, comment na po mga kasama. And comment lang mga kasama. At syempre, abangan ang Christmas ay ang pamaskong handog ng programang DZXL Anong Latest. Simula yan ngayong December na hanggang January 6, 2024. Tumutok Extended. lamang po. Talaga, di ba? Tumutok lamang po dito sa aming programa tuwing Sabado. Mula alas 3 po yan hanggang alas 5 ng hapon at sagutin lamang ang tanong of the day para sa tsansang manalo ng Noche Buena package at cash prize. Wow, naman gagaling sa? Syempre, hatid yan sa inyo ng Girl Scout of the Philippines, Yan. Egay Rize Foundation Incorporated, SM Center Las Piñas at Bakas Apparel. Nice Yun. one. Maganda yun, no? Maganda. Basahin niyo yung mga nagko-comment. Chari. Ayan, pero yung mga magko-comment sa atin, next week pa natin may announce yung panalo. Pero abangan na lang nila, baka mag-reply tayo doon sa mapipili nating winner. Winners. So, abangan natin yung reply. Huwag niyo kakalimutan na yan. Pwede kayo mag-text sa aming text line, 0961-630-7106. Hindi muna po kami tatanggap ng tawag dahil mahal po ang load. Pero yun na. Tipid muna. Pero yun nga, huwag na natin patagalin. Bagitin na natin sa kanila ang ating mga... Headlines. Bes, anong latest? Ilang araw bago ang Pasko, tradisyonal na simbang gabi nagsimula na. Bes, anong latest? At sa kaugnay naman na balita, alamin kung paano nagsimula ang tradisyon na simbang gabi sa mga Pilipino. Bes, anong latest? Ito DTI, hinibok ang publiko na maging malikhain at sundin ang mix and match tip sa paghanda po ngayong holiday season. Bes, anong latest? At syempre, kailangan nating alamin ano nga ba ang color of the year next year, 2024. Bes, anong latest? Tech Talks. At para sa ating Tech Talks, ito alamin natin yung mga trending search ngayong 2023. Mamaya po yan. At lahat po ng detalye, abangan mamaya sa pagbabalik ng DZXL, anong latest? At nagbabalik po ang DZXL, anong latest? Ayan, magandang hapon po mga kasama, no? Ito sa mga kaka-tune in lamang po. Ito po yung tanong of the day natin. Ang uno, Dos! Tres, tanong! ito ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Yan. Ayun. Pa-horror. Horror yun, Ayan, ano ang paborito mo tradisyon tuwing Pasko? Ayan. Ayan. Comment niyo mga kasama, no, sa ating Facebook Live. Yes, pwede rin sila mag-comment sa ating YouTube channel. No? Yan. At Pwede. mag-text sa ating text line. 0961-630-7106. Ayan. Don't forget yung share badge. Don't or yung forget. Don't forget. Vlogger. Don't forget To like and i-share. subscribe. Yeah. Kailangan nakashare po kayo sa aming live para sa meron live. kayong sharer
badge para mas mataas yung chance na mapili namin ang inyong comment. Kasi yung mapipili naming comment ay makakatanggap ng Noche Buena Package! At hindi lang Noche Buena Package kasi mamimigay din tayo ng Cash prize! Hindi talaga tayo nagkakasangka doon. 500 pesos pala kasi. 500 pesos. Oo, dalawang mananalo ng tatlong mananalo ng 500 pesos. Aba, At ayun. hindi lang yan ngayong araw kasi yung Christmas ay ang pamaskong handog ng programang DZXL ay hanggang January 6, 2024. Kaya Mahaba-habang ano yan, mahaba-habang pamimigay ng pamasko. Kaya kung ako sa inyo, tumutok lamang po kayo dito sa aming programa tuwing Sabado. Mula alas 3 po yan ng hapon hanggang alas 5 po yan ng hapon. At sagutin lamang po ang tanong of the day para nga po sa tsansang manalo ng Noche Buena Package at cash prize. Ayan, syempre hatid yan sa inyo ng Girl Scout of the Philippines, Egay Erice Foundation Incorporated, SM Center Las Piñas at Bacas Apparel. Yan. Pero dahil nga, eto na ay... Ngayon nga ay December 16, di ba? Oo. December 16 talaga ngayon eh. Oo. Di ba, ngayong araw magsa-start yung Simbang Gabi? Hindi. Or kagabi pa? Hindi, merong anticipated mass kasi na tinatawag. Okay. Explain mo kaya? Ang anticipated mass ay misa ng gabi kung saan siya, correct me if I'm wrong ha. Wow! Correct me if I'm wrong. Pero yun nga, ang anticipated mass ay misa na ginaganap tuwing gabi na yun ang imimisa rin kinabukasan. Pero alamin nga natin sa ating... What the facts? What the facts? Ano nga ba ang pinagmulan ng Simbang Gabi, Don Samuel? Ito na nga mga kasama. Ang Simbang Gabi po ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon po ng Kapaskuhan. Tinatawag din po itong Misa de Gallo o Misa ng Tandang sapagkat po ay sa pagtilaok ng manok. Nagsasabi po ito na kailangan umattend ng misa sa malapit na simbahan. Parang yung tilaok ng manok. Paano yun? Kukuruku! Wow! Wow! Diba? Oh. Isa po itong misang idinaraos bawat madaling araw sa loob ng 9 na araw bago po sumapit yung araw ng Pasko. Nagsisimula po ito tuwing December 16. Kanina yan, ang simula na, diba? Kaninang madaling araw. Kaninang madaling araw. Yun ay ang anticipated. So, yung Simbang Gabi, madaling araw talaga siya ginaganap. Ba't Simbang Gabi? Gabi pa kasi yung wala pang araw. So gabi pa rin. Sige, tuloy mo. Game. Ayan na. Magsisimula siya kanina December 16 hanggang December 24 po yan. Disperas. Disperas ng Pasko. Sa mga simbahan, tuwing ika-4 hanggang ika-5 ng umaga. So 4 a.m. tsaka 5 a.m. na misa. So yung misa ng gabi ng mga alas 9, ayun ang anticipated para sa misa ng madaling araw kinabukasan. So parehas lang yon. Parehas lang siya. Halatang di nagsisimba. Kaya nga ako nagtatanong eh. Ayan, ang misa sa madaling araw na ito po yung sa pinakamatagal na at pinakabantog na tradisyon ng mga Pilipino. So talagang hindi siya mawawala tuwing Kapaskuhan. Bukod po rito ay nagsisilbi rin pagkakataon sa pagnonobena upang idalangin ang mga kahilingang nakatuon kay Hesukristo kaugnay ng paniniwalang matutupad ang hinihingi kapag nakumpleto ang 9 na misa sa madaling araw. Ikaw ba doon nagsisimbang gabi ka? Dati yung madaling araw talaga. Hindi ka nagsisimbang gabi ka na madaling araw. Anong wish mo nun? Makapasok ka dito sa DZXL. Wow! Ipinagdasal! Answered prayer! Answered prayer. Kaya ako sa inyo, magsimbang gabi kayo. Oo, tapos humiling kayo ng trabaho. Oo. Hindi, pero hindi nga. Ano nga yung naging wish? Ano nga yung naging, ano yung naging wish mo? Actually, wala akong wish nun. Nagsimba lang ako kasi parang, di ba parang ang sarap sa pili na magsimba ng simbang gabi. Ay talaga? Na talagang, alam mo yung pinaghahandaan mo yung pagdating nung birthday ni Jesus, di ba? So talagang, ayun. Binati mo siya. Happy birthday. Pero nabuo mo yung 9. Hindi. Oh, yun. Hindi matutupad yung wish mo. Oo. Di ba, ayun nga ang tradisyon. Ayun din ang matagal ng paniniwala. Ikaw ba si Jesus? What? Decision niya. Hindi matutupad yung wish mo.
Pero hindi nga, yun nga. Di ba matagal ng tradisyon yun? Oo, matagal na siya tradisyon. Matagal ng tradisyon. Dinala sa atin yan ng Kastila, di ba? Nung unang, ini-introduce nila sa atin ang relihiyong Kristyanismo. Wow. Mahilig ako sa chemistry kasi dun. Ganun na. Kaya ayun. Ayun. Pero nga dito eto, dagdag na rin natin. Ang simbang gabi ay tradisyon ng mga Katoliko kung saan siyam na misa nga, siyam na araw, siyam na gabi, siyam na madaling araw. Ang idinaraos. Hindi kompleto ang Pinoy Christmas kapag wala nito. Pananiniwalaan na kapag nakompleto mo ito, matutupad ang iyong kahilingan. Kaya naman, marami ang sumubok na makumpleto ang Simbang Gabi Challenge. Yun nga lang, marami ang puro simula lang pero hindi natatapos, katulad ni Don. Uy. Oo nga, maraming ganyan. Diba? Diba? Sa umpisa. Tapos yung iba sa mga first 3 days, parang nakaporma pa sila. Yan nga yung diba? May outfit of the day. Tapos Iba-iba. naka-hashtag pa, day 1. Pero diba, yun yung mga kadalasan nakikita sa Facebook na post ng maraming kabataan na nakaporma. Tapos nakalagay sa baba, Simbang Gabi na. Tapos naka-varsity jacket. Oo. Tapos may mga naka-couple shirt, ganyan. Mga hype beast. Ano yun? Yung parang pormahang Hindi, ano yun eh. Sa kanila yun sa Las Piñas. Ay, sa mga mayayaman ba ganun? Sa amin kasi varsity jacket lang eh. Tapos tas couple shirt. Just do it. Oo, tapos yung mga gano'n. Never Pormado, give up. Tapos yung sino mo? Sino, ano ba yan? Basta. Ano daw? Kasi nga, hindi simpleng panata ang siyam na araw na simbang gabi. Kailangan mo ng tamang motibasyon para bumangon sa mahimbing na pagtulog kung kailan malamig pa naman ang simoy ng hangin. Ramdam na ramdam natin yan, di ba? Amihan season pa naman. Oo, narito ang ilang tips para makumpleto ang simbang gabi. Unang-una, early bed, early to rise. Matulog ng maaga para magising ng maaga, di ba? Ay, ganun pala yun. Akala ko magmatulog para hindi mali. Ay, ikaw yun eh. Walang tulugan. Oo, maabot ang urub. Tapos yun, ito, bawal ang kumakalam na sikmura. Make sure na busog-lusog. Bakit bawal? May rule pala na ganyan. Hindi kasi, di ba, syempre, maraming tao. Kine-question. Maraming tao, di ba, sa simbahan. Tapos, yung mga tao na yun, syempre, may body hit sila. Kahit malamig, dikit-dikit eh. Oh, mahilig nga kasi ako sa biology. Kanina chemistry. Ayun. Tapos syempre, kapag mainit, yung ilaw ng simbahan, daming tao, pwedeng mahimatay. Maraming ganyan. Ito di ba nagsasakristan ako sa Pateros? Wow! Yun, may mga pagkakataon na may dinadala dun sa likod ng parish, dun sa may sacristy, tapos napaypayan, binibigyan ng first aid, ng pagkain, kasi dahil nga sa ganun. Dami ng tao. Sa tanong of the day natin, sino sa mga anchors ng DZXL anong latest ang sakristan? Ayan. Kung nanonood talaga kayo. Comment nyo na po. Dalawa daw yun. Isa writer. Ay, nako doon. Anchor din pala sa sa DZXL News Sports Sunday. Bago! Ano to? News Sports. Ano yun? Balitang Sports Sunday. Balitang Sports Sunday. Tutok sila bukas dyan. Ayan. Kasama si Radyoman Eman Mortega tsaka si Radyoman Jairus Peña Florida. Ang sunod, mag-unat-unat ng katawan. Chanel. Bakit? Di ba lagi may sumasakit yung katawan mo? Bakit ako? Magulat. Okay, ano pangalawa? Ay, Pangalawa? Pang-apat. Pang-apat. Ikaw doon. Ano to? Ito, think positive. Hindi sa COVID, pero sa sarili. Sa COVID. Sige. Ay. Ano next? Maghanap ng motivation. Wow. Kailangan mo may motivation kung Sino nagisimba. man nagsulat nito? Inspired? Si Don, ikaw ba nagsulat niyan? Ikaw? Ay, alam ko na nga, may motivation. Hindi, kailangan mo ng motivation kasi yung susunod, bawal ang late. Oo. Yan. Diba? Kahit Kailangan kahit di sa pagsisimba, sa school, sa sa lahat work, naman. bawal malate. Di ba Don? ito sa mga sa social media, 'di ba? Dami nagpo-post ito. Okay lang pumorma.
Basta siguraduhin na always dress appropriate or maayos, decente. Hindi yung revealing kasi di ba may dress code sa simbahan. Totoo. Bawal naka-shorts, naka-sando, di ba? Ganon. And ito yung pinaka-importante. Sige Bakit? na. Wala na to, wala okay doon. Ito yung pinaka-importante, pay attention sa misa. Oo, 'di ba? Oo, di ba? Wag puro story nakapasimba. Tapos may isa makikita mo, may mga natutulog na habang nag-homily si Father. Ayan, magdasal ng taimtim. Ayan, parang hindi lang naman pwedeng lang tayo, simba lang tayo ng simba, hindi naman tayo nagdadasal. Saka hindi ka naman pumunta doon para pumorma, diba? Para mag-update sa social media na nakapagsimba ka ng kompletong 9 days. Diba, nandun ka nga para yun nga, ipag-pray yung gusto mong mangyari. Bes, anong latest? At sa kaugnay naman na balita dahil speaking of simbang gabi, ito sa Maynila, bantay sarado na ng Manila Police District ang mga simbahan sa Maynila ngayong nagsimula na ang simbang gabi. Ayon kay MPD Public Information Office Chief Major Philip Ines, ang Oplan Ligtas Paskuhan ay parte ng security plan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Partikular na tututukan ng MPD ang malalaking simbahan sa Maynila tulad ng Quiapo Church, Manila Cathedral, Santo Niño Church sa Tondo, San Agustin Church at iba pa. Ang mga maliliit na simbahan o kapilya ay patuloy din nilang imomonitor katuwang ang mga opisyal at tanod ng barangay na nakakasakop sa mga ito. Mas pinaigting rin ng MPD ang police visibility upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Bukod sa mga simbahan, tinututukan rin ng MPD ang mga pasyalan, mga mall, partikular ang Divisoria at iba pang matataong lugar kung saan pinapayuhan ang publiko na maging mapagmatsyag, magdoble ingat at i-report sa mga otoridad kung may mga kahina-hinalang tao o bagay. Bes, anong latest? Ayun nga, sa mga magsisimbang gabi pa rin, syempre, hindi tayo pwedeng umasa lang sa mga pulis na marami nakabantay. Syempre, pagtuunan din natin ng pansin yung mga mahalagang gamit na dadalhin natin. Hanggat maaari, wag na magdala ng mga alahas na mamahalin. Wag na magsuot ng mga ganun. Oo, iwasan na. Tsaka kung matao talaga masyado, iwasan na yung paglalabas din ng mga cellphone. Para kasi kahit sabihin mong iniingatan mo, hawak-hawak mo lang yan. Kung may masasamang loob talagang gagawa nun eh. Diba? Pero speaking of maraming tao sa kalsada, diba? Marami rin ang pagkain sa paligid ng simbahan. Ay, oo. Diba? Doon. Ano yung mga pagkain na yun? Ito nga, bilang Pilipino at pagiging Katoliko, isa ito sa inaabangang okasyon at tradisyon ang pag-celebrate natin ng Kapaskuhan. Siyempre, kapag Pasko at Bagong Taon, hindi pwede mawala ang kainan at kaliwat ka ng handaan. Ilan sa mga pagkain talagang hindi mawawala tuwing holiday season. Ito mga kasama. Salabat. Ang salabat o ginger juice ay madalas inumin pagkatapos na Parang kailangan mo na sa labas. Tama-tama sa Parang akin. nung nakarang Sabado pa siya ganyan. Na ano? Oo. Yung Kailangan mapalanunan? Oo. Kailangan mo na sa labat. Sige, Ayan. bakit sa labat? Ito daw, sabi daw dito, kailangan daw to inumin pagkatapos ng malamig na simbang gabi. Pagkatapos. Nakadalasan ay kapartner na puto bumbo. Natawa na ka ni Alag Nako. Kilala ko idol mo doon. Sino? Basta, mamaya pupunta ko sa'yo. Kilala ko rin. Dito? Stoy! Uy. Ito. Ay, ang Ang sarap next nito. Next dito ay Ang next dito ay lechon. Ano man ang okasyon, hindi mawawala ang lechon sa Pasko. Sa Pasko, dahan-dahan lang ang pagkain nito. Siguradong may paglalagyan ka dito. Uy, bakit? Hindi kasi 'di ba, ano siya, Pag sobra, lalo na sa mga cholesterol. high blood. 'Di ba, mataas yung cholesterol niya. So yung mga high blood madaling nahihilo kapag sobra-sobra yung kinain nilang Dami. Lalo yung balat. Tama ba? Yung balat ng lechon mataas yung cholesterol. So, pero yun pa naman ang pinakamasarap sa lechon. Balat, no? Balat. Tapos, saw-saw. Kung sausaw mo sa gravy. Ay, sa lechon sauce. Lechon sauce. gravy. Pagkatapos nun, eto kastanyas ito may nakita na ako niyan sa Green Hills eh. Oo. Ay, yung niluluto sa bato, di ba? Ang kastanyas. Bato? Di ba leg? Yung parang umiikot. Oo, yung Na umiikot. itim. Di ba? Yung Tama. mainit. Oo. Minsan try natin yun pagkatapos ng Ano Christmas to? party. Ano siya? Prutas?
Pero hindi ko alam eh. Pero para siyang mani. Mani ba yun? Hindi. Comment nga kayo. Parang kasoy, ganon. Oo, pero may ma-hard shell siya, tapos matamis yung loob. Okay. Ganon. Tapos ito, hindi rin mawawala sa listahan ang buko salad at buko pandan, bibingka, puto bongbong, crema de fruta, leche flan, hamon at queso de bola. Ito yung queso na parang pag mayaman kami, queso de bola ka sa lamesa, di ba? Si Don lagi yan meron, bilog. taon-taon. Sila Don. Ay, wala. Meron! Yun nga yung kagat na lechon nila queso de bola. Hindi pa yung lechon. Isang buong queso. Hindi lechon din kayo? Ay, hindi. Oo, nakita ko sa picture sa My Day mo last year. Ako yun? Oo. Ako yun. May lechon kayo? Wala. Baka pwede naman, Tapos yung kagat queso de bola. Ang yaman naman. Sarap naman, no? Tapos sa loob ng tiyan ng lechon may manok. Manok? Di ba pwede yun? Papalamanin mo siya. Stuffed roasted pig. Wow! Sarap naman doon. Pero dito sa mga pagkain na binanggit natin, ano yung pinaka-favorite nyo? Ako bibingka. Sa akin, yung fruit salad pati buko pandan. Ako puto bumbong. Oh. Marcos. Uy, butang galing niya. Bahala ka na. Puto bongbong ang paborito mo. Puto bongbong. Puto bongbong. Masarap nila bibingka, di ba? Ayan kaya mga kasama. Ano, BBM? Bibingka. Ano? BBM? Halatang unit team tayo Pero yun nga, marami pa tayong ibabahagi sa kanila pero kailangan muna natin samantala muna tayo. Mga kasama, nagbabalik po. Ito pa rin po ang DZXL Anong Latest? Ayan, sa mga kasama natin kaka-tune in lamang po, no? Ito po yung tanong of the day natin. Ang 1, 2, 3, tanong! Ito po ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Wow. Sagutin na natin yan. Oo, Ikaw sagutin doon. na natin. Ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Yung isa na doon yung simbang gabi kahit hindi ko makumpleto. No? Tapos yung isa siguro yung bakit horror? Ba't horror? Siguro yung bata pa kasi ako nito, yung namamasyal ka sa mga Saan? Sa But iba't ilang ibang taon ka na ba lugar. ngayon? 23 po. Hindi, ano yun, namamasko ka? Yung namamasko, yung sa ninong. Nagbabahay-bahay. Gano'n. Di ba parang tradisyon na yon mga Pilipino, lalo sa mga bata na talagang mamamasko. Ikaw? Ako siguro yung yung traditional na pag mag-open ka ng mga regalo. Alas 12. Parang nakaka-excite siya, 'di ba? Kahit maliit lang yung packaging, tapos hindi mo alam kung ano yung nasa loob, ina-anticipate mo talaga bilang bata. And yung pagde-decorate din ng bahay, yung Christmas tree, tas malalaman mo, mararamdaman mo na malapit na yung Pasko pag nagsi-start na mag-decorate yung mga, 'di ba, iba't ibang kabahayan, mga pamilya. So ayun yung Christmas decoration. Tsaka syempre yung Noche Buena. Ayun. Ikaw? Sa akin, ang pinaka-favorite ko is yung ano ka? Ano ako? Yung lumalabas kayo with family. Banding. Punta kayo ng... Nagkakaroling kayo. Nangaroling kami bahay-bahay. Ganyan. Hindi, ito yun yun. Naglumalabas kami. Punta sa ganito. Kain sa ganyan. Tapos pupunta kami sa mga kamag-anak namin sa iba't ibang panig ng mundo. Wow! Worldwide! Reaching millions na tayo, diba? Nationwide and worldwide. Araw ng Pasko, ano yung mas prefer nyo? Yung nasa bahay kayo o yung yun nga, yung lumalabas kayo? Lumalabas. Mismong araw ng Pasko, 25. Wala kayo sa bahay? Wala. Kaso wala kaming pupuntahan doon. So, nandyan lang kami sa tabi-tabi. Ako pumapasok. Ang sipag. Ang sipag. Kasi naka-duty ako sa 25. Hindi, yung mga dati. Sa akin mas halo Parang may time lang na nasa labas, tapos mas gusto kong mas marami ang time sa loob. Kami kasi hindi talaga kami umaalis ng bahay. Nasa bahay lang kami Pag-Pasko pag talaga. Pasko. Kasi maraming pumupunta. Yun. Maraming kumakatok sana. Pero bawal kayong pumunta. Nangingi ng sobre. Ay, Ayun. nagbibigay ng sobre. Pero na-experience nyo na ba mag-caroling?
Oo. Ito si Don, gusto ko malaman. Emi, nangaroling ka sa subdivision? Oo. Ayaw mo niwala. Hindi nagano ka nun. Ano instrument mo? Wala, boses lang. Wow! Boses lang. Sample nga doon, sample. Uy. Boses ang puhunan. Boses ang puhunan, di ba? Wala. Boses lang ang labanan. Di ba? Galing yun. Ano pa nga yan eh, may parang may boundary pa nga kayo dyan eh, di ba? Yung mga kaibigan nyo, yung nakamagkano ka, kailangan hihigitan mo siya. Ay, ganon? Oo, ganon sa amin. Nakakamagkano ka ba dyan May mga quota? 40K, ganyan? Ha? Grabe ako. Subdivision eh. Subdivision kasi yun eh. Camellia Homes. Kahit sa subdivision. Hindi ba? BF Homes sila. BF Homes. Kahit sa subdivision, may mga ano pa rin. May mga Ano meaning ng BF layo. Homes? BF? Dati siyang bangko. Yung BF, bangko. Bangko for... Sabihin ko ba? Sige, pwede yun. Bangko Filipino. Okay. Pero wala na ata siya ngayon eh. Yun yung ibig sabihin ng BF. Ayun yung partnership ng pamilya nyo. Huy! Pero yun nga, ano yung mga memorable experience mo kapag nagka-caroling ka? Diba ang caroling nag-start na rin? Sabay ng simbang gabi or bago pa? Parang nauuna pa nga eh. Sa amin sa Pateros kasi sabay eh. Sa simbang gabi. Oo. Alam ko rin sabay. Pero Sinasabay ngayon ng mga kasi, bata. lalo na sa mga residential area, sa mga Kamanava, Maynila, may mga na-observe ako na December 1 pa lang, may nagka-caroling na. Hindi lang sa mga bahay, pati sa mga kotse, pag nasa kalsada. Kinakarolingan ng mga batang Sa ano din, di ba? Sa mga jeep din, minsan may mga kumakanta. Ay, hindi caroling yun eh. Ano yun eh? Limos yun eh. Pero kumakanta sila eh. Limos na caroling. Libos na. Pero yun nga syempre, etong dahil nga nagkakaroon tayo ng dagsa ng mga tao sa mga pamilihan, hindi tayo niyan, di ba? Basahin mo na itong item na to. Wala akong ma-adlib. Ayan, no? Ito nga, Ayan mga kasama, no? Ito po, ipinatawag ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga manufacturer na may mga produktong mas mahal sa inilabas na price guide ng ahensya. Kasunod po ito ng ulat na tumaas po ng 6 hanggang 17 piso ang presyo ng ilang Noche Buena items gaya po ng hamon de bola, fruit cocktail, all-purpose cream at mayonnaise. Ayon po kay DTI Assistant Secretary for Consumers Protection Group, Amanda Nograles, na nagsasagawa na ang mga manufacturer ng internal checking sa kanilang mga retailer. Aminado naman po si Nograles na hindi nila mapaparusahan ang mga manufacturer o retailers na hindi sumusunod sa price guide dahil hindi saklaw ng basic necessities and prime commodities na pinapatawan ng SRP or Suggested Retail Price ang mga produktong pang Noche Buena. Sa huli, hinikayat ni Nograles ang mga consumer na gawing gabay ang price guide sa pamimili lalo't na may mga produkto rin anya na malalo pang bumaba ang presyo. Ngayon naman ang good news dun. May mga tumaas, pero may mga bumaba rin. Oo. Pero hindi naman daw nila mapaparusahan. Hindi mapaparusahan. Diba? Parang anong gagawin nila sa mga retailers? Saway lang, ganun diba? lang. Parang ganun Hayaan lang. na lang. Nga, saway-saway lang. Ayun. Ito kasi yung sa, di ba nung nakaraan, nilabas yung Noche Buena price guide ng DTI. Actually, maraming mga mamimili ang umalma dito. Kasi ilan sa mga produkto, halos kalahati doon sa mga produkto ng Noche Buena, tumaas. Diba? So, ang gagawin daw ng mga mamimili, karamihan sa kanila, mag-a-adjust na lang ng budget kung ano lang yung kaya or babawasan nila yung putahe na iluluto nila sa Noche Buena para pumasok pa rin sa budget or sa price guide na itinakda ng DTI. Ayun, sa kaugnay nga na balita, hinimok ng DTI ang publiko na maging creative o maging malikhain sa paghanda ng mga pagkain ngayong holiday season. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, sa kabila ng ulat na nagtaas ng ilang Noche Buena items, pwedeng gawin ng publiko upang makatipid ngayong holiday season ang tinatawag na mix and match. Makakatutulong anya ito sa bawat pamilya na makapaghanda ng sapat na pagkain para sa Noche Buena. Sa mix and match, binabago nito ang dami ng sangkap o handa sa isang okasyon. Halimbawa, sa halip na magkaroon ng hamon o queso de bola, mas mainam na anya mag-spaghetti na lamang. Dagdag pa ni Nograles, hindi kinakailangan na maging magarbo ang Noche Buena basta kompleto ang pamilya at nagbibigay, sapat at buo na ang Pasko. Makikita naman ang kompletong price guide ng DTI sa mga Noche Buena items sa official pages ng ahensya. Pero alam nyo para mas
tawag doon, makagaan ng konti lang naman. Makinig at mag-share ng aming Facebook Live ngayon dahil namimigay nga tayo ng ng Noche Buena Package. Noche Buena Package. At syempre, may 3 rin pong mananalo ng 500 pesos. Tama. Simpleng regalo lang po mula sa amin na ibibigay po sa inyo ngayong darating na Pasko. Ayan, sasagutin nyo lamang ang aming tanong of the day. Ano nga yun doon? Ang tanong, para sa ating tanong of the day, ang 1, 2, 3 tanong! Ayan, ito po ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Ayan, yung mga sinagot natin kanina, yun yung example. Oo, ayan. Comment nyo lang dyan mga kasama. Mag-comment lang kayo dyan at pwede rin kayo mag-text sa aming text line na 0961-630-7106. At ayun, pwede rin po kayo mag-comment sa aming YouTube Live. Ito ang nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa mga motorista na asahan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ayan sa susunod na itong magiging week na ito ay magiging mabigat ang daloy ng trapiko. Abangan natin ang detalye niyan sa pagbabalik ng DZXL Ano Latest? Muli, nagbabalik pa rin. Ito pa rin po ang DZXL Anong Latest? Kanina nga napag-usapan natin mga kaibigan, mga kasama, na bibigat ang daloy ng trapiko ayon nga yan sa MMDA. Ang sabi nga ng MMDA Chairman Attorney Romando Artes, inaasahan na nila na lalo pang darami ang mga sasakyan sa lansangan sa mga susunod na araw dahil kasabay nito ang Sweldo Day. Muli namang nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na magbaon ng maraming pasensya dahil sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko ngayong holiday season. Pinayuhan din ng ang publiko na siguraduhin na nasa kondisyon ng mga sasakyan at gamitin ang mga alternatibong ruta gaya ng mabuhay lanes. Ayun. Alam niyo yung tawag doon yung bago ka magpatakbo ng kotse? Yung blowbaग. Oo. Yung mga I-check yung brake, yung lights, ano pa? Yung office. Oil. W wheels. Water! May tubig yung Ay, yung A pala yung air. Oo, air. Basta yun. Yan. Basta i-check nyo yun bago kayo umalis. Siguraduhin may tamang tubig ang preno para hindi tayo... Tamang tubig yung preno. Siguraduhin kumakagat pa ang preno at hindi pudpud ang gulong. Oo. At magbaon din ng mahabang pasensya. Kasi paulit-ulit nating sinasabi kanina, di ba, na nagsimula na nga yung Christmas rush. Ramdam na yan. Lalo na ngayong weekend. Kasi kaliwat kanan ng Christmas party. Tapos sumabay pa yung 13th month pay, yung bonus, yung sweldo. So maraming namimili, maraming nagsha-shopping para sa mga pangregalo. Marami kang kasabay sa kalsada, hindi lang ikaw. So ayun, maghanap ng alternatibong ruta, sabi nga ng MMDA. Ayan, ito hindi na po papalawigin pa ang deadline sa consolidation ng mga public utility vehicles na magtatapos po sa December 31. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang official Twitter account matapos na makipagpulong sa mga opisyal ng sektor ng transportasyon. Ayon po sa Pangulo, hindi magiging dahilan ang hindi pagsuporta ng ilang transport group para hindi matuloy ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Naniniwala ang Pangulo na ang pagsunod sa kasalukuyang timeline ay magbebenepisyo sa full operation ng pagsasamoderno ng public transport system ng bansa. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 70% ng PUV operators ang nag-commit at nakapag-consolidate na sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayan, so abangan natin yung magiging kahihinat na ating mga traditional jeepney after ng December 31 kasi hindi na talaga in-extend itong yung deadline sa consolidations para sa mga jeep, diba? Tingin nyo ba makatao to? Ako personally para sa akin kasi sa akin hindi ako pabor dito. Ako rin. Na i-phase out talaga. Hindi rin ako pabor. Kahit di ka nag-jeep, no?
Uy, nag-jeep ako. hanggat walang konkreto at plansyadong polisiya para sa mga jeepney driver. Tsaka walang plano para sa kanila. Oo. Well, hindi naman tayo tutol sa modernisasyon. Kasi sino bang may ayaw na maging moderno ang mga jeep, 'di ba? Maganda naman yung adhikain na gawing moderno yung mga jeepney. Yun nga lang kasi hindi natin matatawag na pag-unlad yun kung may mga naiiwan. Oo, tulad ng mga jeepney drivers. Parang umuunlad lang lalo dyan is yung mga humahawak sa kanila. Mga operators. Actually, talo rin yung mga operators. Yung mga kooperatiba nga, tama. Kasi, yun nga, yung ipapalit na minibus, babayaran yun ng utang yun ng mga operator tsaka ng mga jeepney driver. So kung magkano yung minibus na bibilin, yun ang magiging babayaran nila. Oo. Diba? Parang papahiramin lang sila ng kooperatiba kapag babayaran pa rin nila. Tapos may interest pa yun. Diba? So ang mangyayari doon, syempre, para mabayaran nila yung utang nila sa kooperatiba, magtataas ng minimum fare sa mga pasahe sa jeepney, sa mga minibus dahil wala nang jeep. Pagpalagay natin, wala nang jeep next year. So magtataas ng ng pamasahe. Ang magiging pamasahe ay 40 pesos to 50 pesos. Ang minimum, so, no? Hindi minimum lang, yun? Oo, hindi lang mga jeepney driver, yung operator, yung talo, commuter din. Tayo rin, oo. Diba? Ayun nga. So, sana pag-isipang mabuti ng transportation sector ng government, kung ano yung plano para sa mga jeepney drivers. At sa kaugnay pang mga balita, ito. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation number 425 na nadedeklara bilang special na working holiday ang December 26. So, hindi lang sa December 25 yung holiday, extended. Para sa may mga pa dyan, may mga sepangs pa. Ganon. Diba? Siyempre, may mga puyat ng Pasko. Ganyan. So, pwede pa silang magpahinga ng December 26. Batay sa proclamation, walang pasok sa December 26, araw ng Martes, upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino magdiwang ng holiday kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Una nang dideklarang regular holiday ang December 25, araw ng Lunes, bilang pag-obserba ng Christmas Day sa buong bansa. Kaya naman long weekend mula December 23, araw ng Sabado hanggang December 26, araw ng Martes. Kasabay nito, iniutos naman ni Pangulong Marcos sa Department of Labor and Employment ang pag-issue ng circular nito. So, good news din para sa mga papasok ng holiday kasi madadagdagan yung kanilang pera. Sasahurin. Ayun. Di ba, medyo makakabawi sa mga pinangbigay sa mga inaanak. Kayo ba may mga inaanak na kayo? Si Don may mga anak. May mga anak. Tatay ka naman. Hindi, ikaw. Ilan inaanak mo Don? Samuel. Hindi ko bilang, pero wow, meron. Di bilang. Wow, Ibig sabihin, marami. Hindi mo bilang. Magkano binibigay mo tagwa 1K? Oo nga. Magkano ba dapat ang ibigay na regalo or yung price para sa mga inaanak? French fries. Pero sa akin ako okay na sa akin siguro, depende sa inaanak eh. May inaanak kasi na kilala ka lagi eh. Diba? May mga inaanak na kilala ka lang kapag bare months na. Paparamdam na. Oo. Matatawag ka lang ninong kapag dumadating yung nararamdaman na magpapasko na. Pero ang tanong kasi dyan, obligado ba ang ninong o ninang na magbigay ng regalo o pera sa kanilang mga inaanak? Ito kasi, base sa sinumpaang salaysay ng mga naging ninong at ninang sa sa simbahan. Sinumpaang salaysay. Sige. Base kasi doon sa vows sa binyag, ang magiging responsibilidad mo doon sa inaanak mo is tatayo ka bilang pangalawang magulang nila. So, pag tumayo kang pangalawang magulang nila, nandyan na yung gagabayan mo sila, na tuturuan mo maging mabuting tao, pero wala namang nasusulat na may tuhod siya. Ay na wala namang naisusulat na na may tuhod? Hindi, wala namang naisusulat na na kailangan obligado kang magbigay sa kanya tuwing Pasko or okay pa ako dun sa parang bibisitahin ako ng inaanak ko. Ninong, kamusta ka? Ikaw, kamusta ka? Ganyan. Kamusta? Tapos, papakainin mo siya ng pagkain niyo sa bahay. O, kamusta school? Yan. Nagiging mabait ka ba sa mga mama mo? Ay, sa... Kami mama mo.
Nagiging mabait ka ba sa magulang mo? Sumusunod ka ba sa kanila? Nagpopo at opo ka ba? Ganon. Ganon kasi yung dapat mabaon, hindi yung pera. Kasi pera nawawala eh. Tsaka, tama. ang maganda kasi dyan, kukuha ka ng ninong at ninang, hindi dahil mayaman to, may ibibigay to sa Pasko. Parang ganun, diba? may mga ganung mindset talaga. May mga, eh. ang dami talagang ganon. Diba? Kukuha ka ng ninong at ninang para sa anak mo dahil alam mong makakatulong ito sa paglaki ng bata. Diba? Hindi dahil yung May ibibigay lagi. Oo, parang gagawin mo ring suportahan mo investment na eh. yung ninong at ninang. Hindi ganon. Ganon kasi sa Pilipinas eh. Ewan ko ba? Kasi may mga mindset nga na ganon na parang, uy, kunin mong ninong si konsehal, kunin mong mayor. Kunin mong ninong si kagawad. Kasi pag lumapit tayo dyan, di tayo hindian yan. Kayo namang mga kagawad. Ba't kayo ganyan? Huwag kayong papayag. Oo. Pero ako, papayag lang ako na maging ninong at ninang kapag close ko talaga yung Tao. yung magulang. Kaya ganun. Kasi, Kala ko pag close mo na yung anak. hindi. Sabihin ko, Close mo yung magulang talaga. Kasi ang hirap nung may interaction lang kayo kapag Pasko. Ano yun? Diba? para kasi hindi mo rin masusubaybayan yung paglaki ng bata, no? Tapos yun nga, eto nga, dahil nga magpapasko, maraming nasa bahay dahil malamig, di ba? Gusto lang magstay sa kanila. Siyempre, kailangan mo mag-google. Oo, tama. Diba? Kaya alamin natin ngayon, kay Radyo Mandon, Samuel, ang mga top search sa Google. Eto na nga, kung mahilig ba kayo mag-search sa online, no? Inilabas na po ng Google ang listahan ng most search trending topics sa kanilang search engine para sa taong 2023. Ito para sa kategoryang news, nangunguna po ang giyera sa Israel at Gaza. Pumangalawa naman po yung Titanic submarine. Naalala nyo to? Yung Ocean Gate. Oo. Sa kategoryang people naman, nangunguna si Damar Hamlin. Sino yun? Hindi ko siya kilala. Ay, di mo siya na-google. Hindi ko siya na-google. Tsaka si Jeremy Renner. Pagdating naman po sa games, ito top search po ang The Last of Us, Starfield, Battlegrounds. Ayan. Para naman sa movies, nangunguna dyan ang Barbie. 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 Ulit Barbie. Barbie. Sumunod yung John Wick Chapter 4 at yung Sound of Freedom. At syempre, hindi papatalo ang Pilipinas. Pasok din sa song category ang kantang Eri ni J.K. Labajo. Talaga, international. Pumasok siya. At Pasilyo ng Sunkiss Lola. Ayan, matatandaan po na nakapasok din sa top songs global chart ng Spotify ang kantang Ere ni JK. Ito nakakaiyak to yung The Last of Us. Ano pa doon mo? Ay, games to eh. Ay, games ba? Kala ko yung movie ng Katniss. The House of Us, diba? Ano ba yan? Sorry. Games? Pero yun nga, etong mga to naman ay base rin sa pag-aaral ng ng mga nag-aaral. Base sa dalubhasa. sa trends sa Google. Oo. Yan yung mga, sa buong mundo yan yan yung mga pinagsisearch. Oo. Ikaw doon, anong madalas mong i-search sa Google? News. Saan website? Alam ko. Sabi ko. Hi po! XL, diba? DZXL. Oh, DZXL. Hindi kapag may bago, kapag may pumutok na balita. Ako rin news din ang madalas kong i-search sa Google. Monitor, kailangan natin mag-monitor. Ako rin eh. Nag-monitor ako dito. RMN DZXL. RMN DZXL. Ikaw, doon ka sa website natin nag-monitor? Sa social media pages natin. Sa Facebook, sa Twitter. Hindi, sa Google. Anong unang-una mong sinesearch? Pagkaupo mo dun sa upuan mo, anong website ng news ang unang-una mong binubuksan? Hindi nyo na sinesearch. Bookmark na yun. I-click nyo na lang. Basta kulay-pula. DZ, ano yan? XL. XL. Basta DZXL. Oo. Kala ko diba? Unang-una yan. Kala ko yung double Double 5. Di ba 558 tayo? 558. Double 5. Double 5. Tapos isi-search nyo yung mga position ng yung interview niya. Oo, kailangan natin. Kung undersecretary. Tapos naka-monitor ka doon, di ba? Secretary. Oo, para... Kung sino yung tawagan, tawagan ko nga ito pagkatapos. Alam mo kasi, nakita ko rin last time, sinearch niya sa Google yung pronunciation ng power nap. Sino yun? Baliw ka! Yung item natin nung nakaraang Sabado. Then sinearch niya sa power nap. Power nap. Dito tinype niya how to pronounce power nap. Saan?
Doon sa Key double, pala. no? Pati yung Calabarzon. Ano yun? Sinerge niya kung paano i-pronounce. Calabarzon. Ay, Ayan nga, dahil nga, hay nako, eto. Di ba, Ayan. anong favorite color mo? blue ako eh, blue. Blue, ikaw? Ako, gantong blue. Light blue. Pastel. Ay, Pastel. pastel pala yun. Iba talaga yung kulay sa tawag sa kulay, no? Mga Madami pastel na eh, colors. May tayong mga lalaki, di ba doon, kapag nakakita tayo ng gantong kulay, blue. Ganito. Yun ay blue Pero na sa talaga. mga babae, ay hindi, ano yan eh, baby blue yan eh. Mga May light No, blue. Light blue yan eh. Pare-parehas lang naman blue yun. dark Hindi, blue. magkakaiba sila ng variant. Variant, COVID. COVID. Pero yun nga, ikaw, ano ba ang magiging color of the year ngayon? Base sa iyong Ano daw? Hindi, ito ilang linggo bago magbagong taon, kaya maghanda-handa na dyan yung mga merong family reunion. Di ba uso yun? Oo. Kapag bagong taon, yung meron, welcome 2024. 23. Ay, yung t-shirt! Yung t-shirt! Oo, sige, Stock. sige, bumalik ka. Hindi, May nalilito ganon. siya kasi advance tayo ngayon. Advance May tayo. ganon, welcome 2023. Tapos pinaplano na yan, di ba? Magpapatatak ng basta ng T-shirt. yung mga pamilya. Buenvenida family. Wow. Tapos meron pa sa labas, sa tapat ng gate nila, may picture ni Don, tapos Merry Christmas. Both. Nangangampanya na. Happy New Year from Buenvenida family. Oo, di ba? Wow. Tapos nakalagay sa baba, tatak araw. Eto na nga, para sa mga nag-iisip kung ano yung magiging kulay na magiging isusuot nila sa mga family reunions, family gathering. Ito, inilabas na ng Pantone, yung company ng color. Base lang naman ito sa kanila. 'Di ba? Iba yung Ano? Pantone. Pantone Oo. plus gold. May edge. Ayan. Ang inaabangan ng ano ba? Focus, guys! Nadidistract kayo. Sige na, game na. Ilang linggo bago magbagong taon, inilabas na ng Pantone ang inaabangan ng lahat na color of the year. Ayon sa Pantone, peach fuzz ang napiling kulay para sa taong 2024. Sa isang pahayag ng Pantone, napili ang kulay na peach fuzz dahil sa katangian nitong brilliant with warmth with modern elegance. Sinasalamin din ng natura ang kulay ang pagmamalasakit. Itinuturing rin ng Pantone Color Institute na global authority pagdating sa color communication at inspiration para sa mga brand at design. Ang kulay na peach fuzz ay parang light orange kung pagmamasdan. Kung Pilipino itatanong nyo dyan, ang magiging color of the day niya pag tinanong niya, ano ba, ginasa si Master Hans? Oo. Oo. Iba kasi yung color of the year kapag sa Chai. sa Sa feng Chinese, shui. oo. Feng shui. Iba Feng yun. Shui. Shui. Iba-iba sila. Pero ito, based lang sa Pantone Pantone. Company. Oo. Pero siguro, ano bang magiging color of the year natin based sa, Saan? sa Chinese? Tanong natin si Master Hans. Tanong natin kay Master. Tanong natin kay Master Hans, tapos papuntahin tayo ni Master Hans. Para malaman nyo, punta tayo. Lagot kayo. Hindi, masabi naman. Alam ko. Kasi may yun. Hindi, invite. Sabi niya, I-invite oo. natin siya sa 30. Ay, oo, para sa Master Hans, ako mapapanood mo to, ini-invite ka po namin ngayon. Ngayon. Na pumunta po na mag-guest po sana ulit sa amin. Para kung ano yung mga... Para malaman natin kung ano yung color of the year sa Feng Shui. Feng Shui. Tsaka magabayan din ng mga Pilipino na ang ating paniniwala ay wag ibasa sa mga stars. Di ba yun? Ang mga stars ay... mga bituin. ang mga stars ay gabay lamang. Huwag siseryosohin kung siseryoso. Ang iyong tagumpay Ay huwag ibase. nasa inyong kamay, di ba? Sa Tama, color. sabi Ano Ay, daw? oo, ang tagumpay ay nasa iyong iyong kamay. Oo. Pagbukas mo nga ng Alam nyo, tagumpay. nasa color kasi tayo. Yan color. mga star-star sinasabi nyo. Ayun. Ay, di ba may tanong, may isa pa tayong tanong? May isa pa tayong tanong. Ito mga kasama. Bukod dun sa nauna natin tanong, ito may tanong po ang Girl Scout of the Philippines. Yay. Ito po Ito, para sa mga nag-participate doon sa kanilang camping. Camping, oo. Oh, yan, Yung makinig one kayo. Bilang 1 week pala. po.
bilang Girl Scout, paano maibabahagi ang spirit ng Kapaskuhan sa ibang tao? Ayan. So ulitin natin ang tanong, bilang Girl Scout, paano mo maibabahagi ang espiritu ng Kapaskuhan sa ibang tao? So pwede kayong mag-comment din yung mga Girl Scout dyan. Pwede kayong mag-comment sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. Kasi mamimigay rin ang Girl Scout of the Philippines ng isang Noche Buena package para sa inyo. So hindi lang pala 2, kundi 3. Oo, yung isa Girl Scout. Tapos yung 2, listeners talaga natin. In general, pwede sila mag-comment. So etong mga listeners natin, hindi pwedeng mag-participate or pwede naman? Pwede naman. Lahat. Pero hindi po kayo mapipili. Hindi, pwede kayo sumagot kung trip nyo, pero mas sumagot kayo dun sa una namin tanong kasi dun yung may chance na mas malaki manalo. yung chance. Ito para sa Girl Scout of the Philippines. Ayan, ulitin natin yung unang tanong na sa uno. Sige, para sa ating tanong of the day. Sa uno. 2. Ay! Des. Ulit. Para sa ating tanong of the day na uno. 2. 3. Tanong! Ito ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Ayan. I-comment ang inyong sagot. Dapat merong sharer badge, syempre. At yun nga, i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook page, yan, DZXL News, pati na rin sa aming YouTube channel, DZXL News din. At syempre, pwede rin po kayo mag-text sa aming text line na 0961-630-7106. Ulitin ko po, 0961-630-7106. Ayan, at ang mapipili namin ay bibigyan namin ng Noche Buena Package! At hindi lang Noche Buena Package kasi meron 2 mananalo ng 500 pesos. Kala ko 3. 3, sige, 3. 3 mananalo ng 500 pesos. Ayan, kaya naman abangan ang Christmas ay ang pamaskong handog ng programang DZXL. Anong latest? Simula yan ngayong December hanggang January 6, 2024. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa aming programa tuwing Sabado mula alas 3 po yan hanggang alas 5 ng hapon at sagutin lamang ang tanong of the day para sa tsansang manalo ng Noche Buena Package at cash prize. At syempre hindi po ito magiging posible kundi dahil po sa ating mga sponsors, ang Girl Scout of the Philippines, Egay Erice Foundation Incorporated, SM Center Las Piñas at Bakas Apparel. Ayan, comment na mga kasama para sa tsansang manalo ng Noche Buena Package at cash prize. Ayan na, may mga balita po, ay may mga item at masasayang mga kwentuhan pa po tayo sa pagbabalik ng DZXL! Anong latest? I believe I can fly. Muling nagbabalik, ito pa rin po ang DZXL! Anong latest? Ayan mga kasama, no? Salamat din po sa mga nag-comment para sa ating tanong of the day. At syempre, salamat sa mga tumutok sa atin hanggang alas 5 ng hapon. Oo nga, no? Alas 5 na pala. Bakit di na lang kayo gawing daily to? Ang hirap Pero yun nga, maraming salamat po sa mga tumutok, nakinig, nakipagkwentuhan sa amin ngayong hapon. Siyempre, samantalin na ang pagkakataon na to para sa pasalamatan po lahat ng mga tumulong sa amin dito sa para maging posible po. Ito po ay utang na loob namin sa inyo, kundi po namin Bumamayak ka pa niya. kundi po dahil sa inyo ay hindi po magiging posible ang pamimigay namin ng pamaskong handog, di ba, Chanel? Oo. Yan, hatid sa inyo yan ng Girl Scout of the Philippines. Siyempre, nandyan din ang Egay Erice Foundation, ang SM Center Las Piñas, pati na rin ang Bakas Apparel. Salamat po. At ito nga po pala, ang mananalo ay? Ang mananalo ay... Ano? Ang mananalo po ngayong Sabado ay... hintayin nyo po at i-chat po kayo. Basta mag-comment lang kayo sa aming tanong of the day. Yung tanong of the day natin, yung ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? At yung sa Girl Scout of the Philippines naman po, yung bilang Girl Scout, paano maibabahagi ang espiritu ng Kapaskuhan sa ibang tao? Ayan. And hintayin nyo po yung message or comment na mapipili namin. Magre-reply po kami sa comment na aming mapipili. At kayo po ang mananalo ng Noche Buena Package or di naman
kaya ay 500 pesos. Ayan. Kasi may Christmas party kami, kaya... May Christmas party. Hindi kami makakapag-announce. Kasi baka maubusan na kami ng lumpia sa taas. Ayun. Basta hintayin nyo yung mga kasama. Tsaka baka hindi mabunot si doon sa rice cooker. Kaya kailangan ko makitay doon. Pag wala kasi kami doon, di kasama. Void yung raffle. Kaya, ayun nga. Void. Ayun nga, antayin nyo yung reply sa inyo ni Don Samuel Benvinida. Yung may badge. Yung verified badge. Huwag po kayong maniniwala sa iba. Peke po yun. Peke yun kapag walang share badge, pag walang verified badge. Oo, yung blue badge. Kapag ibang Don Samuel Benvinida na walang badge, hindi po yun totoo. Baka scam yan. Baka gusto mo i-promote yung iba mo pang accounts. Baka naman. Ayan, so sa mga hindi naman namin mapipili, wag po kayong mag-alala kasi sa susunod na Sabado, syempre 23, di ba? Malapit na Christmas episode natin 'yon. Mas marami pa tayong ipamimigay. Malay mo mamigay kami ng t-shirt. Malay mo, mamigay si Don ng 10,000. Wow! Or may pamigay ni Don yung mapapanalunan yung raffle ngayon. O kaya may pamigay ni Chanel yung TV nila na panalunan niya last year. Abangan niyo yan sa 23. Diba? Abangan ang Christmas ay ang pamaskong handog ng programang DZXL Anong Latest hanggang January 6, 2024. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa aming programa tuwing Sabado mula alas 3 po yan hanggang alas 5 ng hapon at sagutin lamang po ang tanong of the day para sa tsansang manalo ng Noche Buena package at cash prize. Hatid sa inyo yan ng Girl Scout of the Philippines, Egay Erisi Foundation Incorporated, SM Las Piñas at Bakas Apparel. Ayan, maraming salamat po. At syempre, salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating Facebook Live, pati sa ating YouTube channel, diba? Pati na rin sa mga nakatutok ngayon sa kanilang tahanan. At sa mga radyo, kung sakaling bumabiyahe na sila pauwi sa mga probinsya, diba? Mag-ingat po ang lahat ngayong holiday season. At yan na naman ang makabuluhang talakayan ngayong Sabado ng hapon. Samahan niyo po kami muli hanggang sa susunod pang Sabado. Kami pa rin po ang barkada manghahatid ng may kwentong aral, kwentong entertaining at kwentong latest. Siyempre kasama pa rin ang inyong mga tropa. Ako si Chanel. Ako si Samuel. At ako naman si Niel para sa DZXL Anong Latest? DZXL Anong Latest? DZXL Anong Latest?